Aquarius, tignan na natin ano ba itong mga energies na meron sa'yo itong remaining days ng May. Kung bago ka dito, don't forget to like, follow, subscribe. At kung interesado kang humabol, meron tayong ongoing promo hanggang May 31 na yung booking period nito. 100 pesos off sa lahat ng mga reading services ko. Kaya kung balak mo mag-avail, limited slots only lang yan. Dumiretso ka na lang sa aking official FB page, mag-PM kayo doon. Naku, may in denial dito. Aquarius, ikaw ba yan? O yan, kasi kung meron kang tao dito na gustong umamin, hindi niya yan aminin. Pero kung ikaw yan, pwedeng you are in denial about something, may iniiwasan ka. Na kahit alam mo naman yung totoo, alam mo naman yung dapat, umiiwas. Yan. Ikaw man yan or kung meron kang tao na nakakadeal na ganyan. May tendency itong person na to na bulag siya sa katotohanan. Alam niya na yung dapat, alam niya yung tama mali, pero mas pinipili niyang iwasan yun. Ayaw niya lang tanggapin, pwedeng matigas ulo, pwedeng nagmamaang-maangan, nangangatwiran, yan. Baluktot meron ditong something na irrational na binabanggit. Okay. Kabay, yung iba dito, baka may mga tenant kayong interviews. Yan. Possible na may mga kayo, pupuntahan kayong interviews. Baka yung iba, swertihin kayo sa mga applications ninyo, makapasa kayo sa interview. Sa yan, so pwedeng paparating sa'yo. Ibig sabihin, may opportunity. Whether, matatanggap ka na, papasa ka dun sa interview, or naghahanap ka pa lang and makakakita ka ng, company na, magiging interesado sa'yo and i-invite ka nila for an interview. Merong something magnetic dito. Ibig sabihin, may person or situation na may hirapan kang tanggihan. Na ganun katindi yung urge mo. Something na hindi mo maipaliwanag. Ganun kagrabe yung magnetic pull sa'yo nitong bagay na to or tao na to or sitwasyon na to na hindi mo siya basa-basa maiiwasan, matitiis, no? Meron din something na parang nagpiprevent sa inyo dito, Aquarius. Kasi parang meron ako ditong nakikita na natatali ka dito sa sitwasyon na ito. Pwedeng iba may mga mabibigat kayong problema, pwedeng iba meron kayong matinding commitment na hindi ninyo, kahit na anong gawin ninyo, hindi ninyo pwedeng basta, hindi nyo mai-deny na hindi yan ganong kadaling atakasan, iwasan. No? Kumbaga parang wala kayong choice but to stick. Mag-stay kayo dyan and gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Parang ganun. Yung iba, nabibigatan kayo, natatali kayo sa dami ng responsibilities, burdens, problema. Ayan. Pwedeng yung iba may kinalaman sa financial or natatali kayo kasi meron kayong pananagutan doon, like meron na kayong anak doon sa person na yun. O example lang yun, pero parang ganun. Na, kumbaga no choice ka kasi kailangan mo dahil hindi mo naman pwedeng i-deny dahil kung anak mo nga naman yun, di ba? Example lang yun, pero it could be ibang bagay. Hindi lang, pwedeng hindi lang siya limited doon sa ganung
eksena, no? Mhm. May person na pwedeng mag-cause ng mga eksena drama. Yan. May drama queen dito o baka specific babae. Pwedeng you're dealing with someone na magaling gumawa ng mga mga eksena, drama, gulo-gulo, issue-issue, tension, magaling mag-agaw ng spotlight, magaling gumawa ng chaos. Ayan. I was about to say chaos pero nakasulat pala talaga doon. So sabihin mo na there someone like a troublemaker na related sa'yo. So ibig sabihin equal sakit ng ulo mo 'yan. Pasaway, no? Sino man 'yan. It could be a family member. Next card is family. So pwedeng sa family ninyo, pwedeng kapatid mo, pwedeng asawa mo, anak mo, or in-law. Pa-family pa rin naman 'yun, 'di ba? Basta parang ganoon na malapit sa malapit sa iyo, like kadugo or in-law o basta. Ayan, hindi madali kasi blood parang sabihin natin kadugo mo nga. Mahirap kasi kadugo at kadugo mo pa rin 'yan So parang 'di ba sabi ko nga parang may energy ng troublemaker, pwedeng nababurden ka na magtatali ka pero wala kang magagawa kasi family is family. Although dapat ma-break yung mga ganyang kaso sa pamilya kasi 'di ba ganyan 'yun, yung dami ko nababasang ganyan na porke family mo, you have to deal with those BS. Diyos ko nung panahon pa nila Mahong 'yun. 'Di ba? Porke ba you are family, you have an excuse na alam mo 'yun, pahirapan mo rin yung family member mo tali mo siya, i-drag down mo siya dun sa mga ginagawa niya. To me, that is toxic na dapat mag-end. Pero that is my point of view. Siyempre, iba-iba tayo ng values, iba-iba tayo. Pero parang ganun yung eksena dito. Pwedeng nabibiyesan ka na dyan, ano ka na rin, napapagod ka na rin, kaya lang to you, this person is still family, kaya parang you have no choice, parang ganun. So, ibig sabihin, may stuck ka sa ganyan. Yun lang yun. Children. Children, pwedeng anak mo or kapatid mo, sibling mo, ayan. Basta family. Family member yan. Drama queen, troublemaker, causing chaos. Sakit ng ulo, sabihin na natin. Deadline, time running out. Pwede may mga stress pa sa'yong dumadagdag. May sakit ka na nga ng ulo dito na troublemaker, na family member. Meron ka pang mga deadline sa trabaho, napipressure ka. Halo-halo na. So, ingat. Bantayan ng BP. Alam natin na hindi na, alam mo yun, normal yung, ibig sabihin, hindi mawawala yung mga problema, pero pwede tayong gumawa ng ways para ma-minimize natin yung bad effects ng mga stress na yan sa atin. Kung paano natin gagawa, niremedyohan. Kasi ikaw din naman yung magsasuffer. Pag ka na na-stress, pwede kang mag-develop ng sakit. Diba? Number 1 cause ng sakit is stress. Pero alam mo na, hindi man natin maiiwasan yan Pero pwede kasi tayong gumawa ng mga changes na para mga ma-detox naman, mabawas-bawasan naman yung mga bagay na nagkukos ng stress sa atin. Kumbaga, paano yung management yan. Siguro yun na lang yung parang pinaka dito sa'yo. No? So, kung may hypertension ka, inumin mo yung inumin mo yung maintenance mo. At kung wala kang maintenance at di ka nag-check ng BP mo, check mo BP mo. Hindi ako doktor hindi ako nagmamagaling dito. Pero, ang naano ko lang dito is paano mo mamamanage yung stress mo since mukhang may pagdadaanan ka matinding stress dito, Aquarius, no? At kung ikaw ay may medical condition na bawal kang may stress, yun na naman yung concern ko doon. Okay? Always pupunta tayo sa ating
mga licensed na medical practitioners. Doon tayo manghingi ng mga medical advice, no? Ayun lang naman yung suggestion ko, since hindi naman ako doktor. At ayan na nga, bukod dun sa mga stress, deadline, meron ka pa ditong mga may mga anxiety, scared, panic, ayan. So, napakatindi nung mga pwede mong kaharapin kasi hindi ka lang nai-stress. May mga panic pa, anxiety dito. No? Kaya sabi ko nga, siguro, bantayan mo rin yung health mo, lalo na kung may kondisyon ka. Kasi mukhang may pagdadaanan kang mga ganito. Ganyan ka grabe, ganyan ka stressful. Pero ang pampalubag ng loob naman dito, Aquarius, meron dito on the table. So, na-feel ko dito, parang may mga negosasyon na gagawin. Baka may mga bargain, pakikipag-usap, kailangan mong paano ba? Parang kumbaga, pagka namimili ka, nakikipagtawaran, parang ganun. Yun yung nafe-feel ko. So, paano mo iba-bargain na, kumbaga meron ka ring kahit papano magkaroon ka rin ng profit dito or kahit papano, hindi ka naman yung argabyado or lugi or talo. Parang ganun. Parang dadaanin baka madaan natin baka madaan natin sa negosasyon, sa usapan, yung mga ganyan. Parang yun yung nafe-feel ko. Pero, pwede rin this is an indication na aalukin ka o depende na kung magkasundo kayo doon sa inilalapit sa iyo nitong person. Kasi parang may negosasyon parang may pakikipag-bargain, mayroong i-offer sa iyo itong person na ito. Okay, so ito yung mga na-pick up ko for you, Aquarius. Don't forget to like, follow, subscribe. Take care. God bless.